Isa, dalawa, tatlo, apat. Bilang na bilang lang kung ilang beses ko nakasama si Lola. Nung tumanda na ako, dun ko lang naintindihan na sa likod ng mga chocolates, laruan, damit, at kung ano-ano pa, madami palang naitatago ang buhay ni Lola sa Paris. Kaya naman sa mga oras na to, naisip namin na bakit hindi natin gawing baliktad. Lola, ako naman. Akala niya kakain na tayo sa restaurant. Hindi niya alam, nag-prepare kami ng dinner. Pero teka, bago ang lahat, simulan muna natin sa umpisa. Bago kami tumuloy sa trip na to, ilang beses namin pinag-isipan. Kasi syempre, hindi naman ganun kadali bumiyahe ng Canada to Paris. Tsaka, alam nyo na, magastos. Pero sabi nga ng fortune cookie, never mind tomorrow, today is the day. Pagdating namin, syempre, pumasyal agad. Pumunta kami sa Notre Dame. Kasama si Lola, tsaka picture-picture doon. May pa-welcome drinks pa. Binisita rin namin yung isa kong Lola, si Lola Toreng. Tapos, pinuntahan agad namin yung famous steakhouse. Pero kailangan namin maghintay ng ilang oras. Pero okay lang, mas maraming oras para makipagkwentuhan. Tsaka nakilala ko din yung pinsan ko dito. Pagkatapos ng almost 3 hours, nakarating din sa pintuan. Tapos, ayun, nakakain din. Medyo ginabi na rin kami, pero ayos lang. Sulit naman. Pumunta kami ng Disney para ihatid si Joanne. Kasi nandun yung mga friends niya. Kami sa Disneyland. Mama, alas 4 na ng hapon. Kami naman ni Lola, nagpunta kami sa outlet mall para mag-shopping. Joke lang. Window shopping lang. Sa mga oras na to, ang dami niyang kinikwento sa akin. Tinuturuan niya rin ako paano mag-French. Tsaka, binibida niya sa akin yung mall nila. Tinuruan niya rin ako ng mga skincare, kung paano mag-skincare yung mga French. Tapos, after nun, namili na kami ng pasalubong sa kapatid kong maganda. Siyempre, ice cream na din. Strawberry and vanilla. Tapos, sinundo ulit namin si Joanne sa Disneyland. As usual, hindi niya na naman ako nakita. Ayan, oh, smile! Late na din kami nakauwi, pero tignan nyo naman, sobrang saya niya pa rin. Grabe yung ngiti niya dyan. Sobrang saya niya. Talagang priceless. Ang saya lang na makita siyang masaya, tsaka nakangiti. Kaya bago matapos yung gabi, syempre may pa-surprise tayo. Day 3, grabe, sobrang bilis ng araw. Si Lola naman yung sinundo namin. Sabay-sabay kami magdi-dinner dyan. Tapos yan, sa mga time na yan, hinihimayan niya ako ng hipon. Mga 20 hipon na ata hinimayan niya para sa amin. Sobrang daming nakain ni Joanne na hipon. Kaya sobrang saya niya dyan. Tapos, hindi alam ni Lola na binayaran na namin yung bill. Akala niya siya yung magbabayad. Hindi niya alam bayad na yung kinakain. Tapos, akala niya anniversary daw ng restaurant, kaya libre kami. Happy anniversary. Bayad na. Libre ka lang. Oh, may ari. Thank you, Lord, for everything. Iba pa din pala talaga yung pakiramdam kapag ikaw naman yung bumabawi. Ang saya lang na kahit sa simpleng paraan,
napaalala namin kung gaano ka namin kamahal. Grabe talaga kumilos ang Lord. Talaga namang paggaling sa Kanya, laging umaapaw yung love. Lalo na sa mga taong nakapaligid sa'yo. Tsaka makikita mo kung gaano ka genuine yung love paggaling kay Lord. Ito yung isa sa perfect example kung paano gumawa ng love story si Lord. Blessing lang din talaga na na-witness namin yun. Dito pa talaga sa Paris. I love you much. It's not. Backstory lang. Dati daw kasi nung buhay pa si Papi Lulu, pag pauwi siya galing work, sinusundo siya sa bus stop. Tapos uuwi siya, nakaredy na yung food. Naisip namin na this time kami naman. Kaya sinundo ko siya sa bus stop. Akala niya kakain kami sa labas. Tayin natin sila. Ang hindi niya alam, nakaredy na yung food. Dapat doon na tayo magkita, di ba? Sa Sa dinner station. Oo. Kaso sumakit ngayon siya, kaya umuwi muna ko. Di okay lang, di bali na. At least nakapahinga. Oo, at least nakapahinga ka. Kamusta yung trabaho mo? Ayos din. Wala pa. Tayin natin sila. Tayin nga ka muna, kuha lang. Meanwhile, Oo nga, nakakatakot na rin. Tubig. Sunduin na natin, ang tagal, kawawa naman. Baka mamaya Baka hindi namin kaya. Nandyan ang susi mo, ha? andito yung susi sa akin, nasa bulsa ko. Kasi baka di tayo makapasok sa bahay. E di mag-order na lang kung gano'n. Oo, yung McDonald's. May McDonald's man dito kung marunong Malapit. ka. Malapit lang dito. Ang pangalan King Burger. Burger King. O, Burger King. Baliktad naman ako. King Burger. Oo. Yan, mayroon. Hindi pa nga sila lumabas. Mabuti naman umuwi tayo dahil naiihi rin ako eh. O, di mo sinabi kanina lang. Sinabi mo kanina. Naiihi ka pala eh. Merci. Kumusta balin? Pitipis. Pitipis. Dobyan na Canada. May nakita pa kaming tropa niya. Kaya medyo natagalan. Ang tagal nilang nag-usap. Kaya ang tagal din nila Joanne tsaka ni Tadox naghintay. Kapitbahay natin namin. Si Gislen. Ang pangalan niya, Louie. Nice to meet you. Louie. Sabi rin Louie. Kahit wala akong naiintindihan, oo na lang. Okay na lang. Merci. Ay, susa. Napasarap na yung kwentuhan. Kala ko pa naman naiihi na si Lola. Ang saya niya lang talaga. Wala men, manswari abuli. Bye-bye. Mag-order na lang tayo ng burger. Gas. O ano, magluto na lang din ako. Hoy, pasok. Tingnan mo muna doon. Hintayin muna natin. Teka. Nasaan ba? Teka. Halika, tingnan naman. O siya, tara na. Tara na. At ang iihi ako eh. Teka lang. What's the angle? I'm not playing that game. It's the same business with a different name. Who's the target? Sorry, I'm not in the market. If I quit buying, you can't sell me anything. No thanks, I'll pass. I don't want any of that. Hindi sa karoon ng pa eh. Hindi siya marunong. Lola, masaya kami kapag masaya ka. At Lord, salamat
Salamat kasi nakita ko ang Paris. Inayaan mo kung makita kung paano yung buhay ni Lola, kung saan siya nakatira. Salamat kasi ilang taon hindi mo siya pinabayaan. Iba pa din pala. Iba yung pakiramdam na mabuo yung kwento ni Lola nang nandun ka mismo sa lugar. Kapag ikaw mismo yung nakakita.